Magandang oras mga kababayan, mga ka-Golden Boy. Meron palang grabing plano ang China laban sa Australia. Ayon sa ulat ng isang Australian tabloid or news agency, ang China daw ay aatake sa Australia pagkatapos nitong kunin ang Taiwan, Pilipinas at Japan. Kapag nagapi na ng China ang Japan, Taiwan, and Philippines, ang isusunod ay Australia. Bakit nga ba pinag-initan ng China ang Australia? Ito ay dahil ang Australia ay isang napakalakas na supporter ng Amerika. Kaalyado ng Amerika at kaalyado ng Pilipinas. At isa pa, merong personal na galitan ang China at Australia. Merong personal na galitan dahil sa ang mga espiya ng China na naroon sa Australia ay pinareport na nito. At alam ng Australia ang galawan ng pag-iispiya ng China sa Australia. Kaya ang China ay personal na galit sa Australia. Kaya ito, atin pakinggan ng balita galing sa Net25. Posibleng magkaroon ng kakayahan ng China na maglunsad ng pag-atake laban sa Australia sa susunod na dekada. Ayon po yan sa isang ulat ng think tank na Australian Lowy Institute. Ayon sa ulat, maaaring mapalakas ng China ang kanilang long-range strike capabilities sa pamamagitan ng pagde-develop ng bagong stealth bomber at posibleng paglalagay ng mga missile at eroplano sa mga base na mas malapit sa Australia. Posible rin umanong magtayo ang China ng mga military base sa mga bansa sa Pacific Islands na maaaring maglagay sa ilang bahagi ng Australia sa loob ng area na saklaw ng mga Chinese bombers. At ito mga kababayan, mga ka-Golden Boy, gaano ka-importante ang WPS sa China? At paano nila mapasok ang Australia at maabot ng mga ballistic missiles? Of course, kapag meron ng military base ang China diyan sa Bao de Masinloc or somewhere in Palawan or Zambales, ay kaya nang abutin ng ballistic missiles ng China ang Australia. Isa pa diyan ngayon ay nakatuon na yung mata ng China sa Binham Rice. Ang Binham Rice ay yung lumilitaw na kontinente sa likod ng Pilipinas. Kapag na-develop yan ng China at pinabayaan natin, ay gagawin din yan na artificial island at lagyan din yan ng military base at ang purpose niyan ay ang Australia. Kasi malapit na yan sa Australia at kayang-kayang abutin ng ballistic missiles ang Australia. Bakit nga ba galit ang China sa Australia? Meron kasing nangyaring mga hindi magandang engkwentro ng Chinese Navy at Australian Navy sa Pacific Ocean. Yung isang insidente na trap yung propeller ng Australian Navy sa net na nilagay ng China diyan sa WPS. Kasi sumasali ang mga 2020 sumasali ang Australia sa parang routine diyan exercises sa WPS. Ang Australian Navy ay natrap yung kanilang propeller ng kanilang warship. At nang linisin ito ng mga fragment, ay tinira ng China ng sonar, yung sumasakit yung mga tainga, yung parang tunog na klaseng weapon. Parang frequency weapon lang yun, tunog lang yun, pero yung tainga mo ay magdurugo, yung ilong mo magdurugo. Yun ang tinira nila sa mga fragment ng Australia. Kaya galit na galit ang Australia doon. At nagmula noon ay sumusuporta na ang Australia sa Pilipinas hanggang ngayon sa mga balikatan exercises. Dahil sa ginawa ng China na yun sa mga Australian Navy na nagdadive para lamang linisin yung propeller na pumulupot yung net na nilagay ng China diyan sa WPS. Mga animal talaga yung mga Chinese na yan, mga kababayan. At kapag natuloy ang gera na yan, marami ang makatikim sa akin kapag aakyat sila ng bundok. Yan mga kababayan. Magkaroon talaga tayo ng diyan, galit sa mga tarantadong yan. Dahil sa ngayon, Benham Rice nang pinag-initan nila sa Pilipinas. Well, balik tayo sa balita ng Net25.
Binigyan din sa ulat na hindi lamang conventional weapons ang dapat bantayan ng Australia dahil may kakayahan din ng China na makialam sa maritime trade at cyber attacks. Maaari rin daw putuli ng China ang mga undersea communication cables na mahalaga sa ekonomiya at komunikasyon ng isang bansa. Ayon pa sa Lowy Institute, maaaring umabot ang mga missile na nakadeploy sa mga outposts ng China sa South China Sea sa hilagang bahagi ng Australia. Patuloy namang nagpapaalala ang Canberra sa lumalawak na impluwensya ng Beijing sa Pacific region at nagsusulong ng mga kasunduang pangseguridad sa mga karatig bansa upang maiwasan ang pagkakaroon ng permanent presence ng Chinese military sa rehiyon. Okay, at ating nabalitaan, meron akong nabalitaan na ang China ay aatake sa Australia pagkatapos ngang ma-invade nito ang Taiwan, Japan at Pilipinas. Parang chicken feed lang no mga kababayan, parang ginagawa tayong snacks eh. Akala niya ay malagpasan niya ang Pilipinas at makapunta kaagad siya ng Australia at Amerika. Napakatarantadong estimate yan ng plano ng China yan. Kasi hindi niya nakita, nandiyan ang Amerika eh. Tarantado talaga. Aatakihin niya ang Australia, small brother yan ng Amerika. At talagang supporter ng Amerika ang Australia. Ang Australia ay mas magandang kaalyado kaysa UK ng Amerika. Ngayon ang China ay balitang bibili daw ng mga makina ng Boeing 747 o anuman na merong available na makina ng eroplano para sa mga jet fighters ng Boeing Company. Yun ang sabi ni Donald Trump nung nakaraang mga balita. 200 engine daw ng mga jets, passenger jets o baka fighter jets ang bibili ng China. Anong gagawin ng China sa mga makina ng Boeing? Ay baka kukopyahin lang yun, di ba? At mas produce sila ng mas maraming klaseng aircraft na ang makina ay kopya sa Boeing ng Amerika, di ba? Boeing Company, grabe, gumagawa yan ng mga rockets. Kaya isang pagkakamali yan kung bintahan ni Trump ng makina ng eroplano ang China. Dahil kukopyahin yan kasi nagpapalakas pa lang ngayon ng China. Kinukopya nila ngayon ang stealth bomber ng Amerika, yung B-2 Spirits. Kinukopya ngayon ng China para gawin nila yan na weapon against Australia at against Amerika. Pagdating ng isang dekada lang yun sabi, after decade, siguro mga 2030 o 2037, ganun, before 2049. Kasi 2049 ay centennial na daw yan na selebrasyon ng China sa pagiging communist China nila sa 2049. At diyan daw ay ipapakita ng China na sila yung pinaka-powerful nation in the world. Gagapiin daw nila ang Amerika at lahat ng mga bansa na superpower, pati Russia. Gagapiin nila in 2049 at sila na yung mag-ari sa sanlibutan. Nako, pwede kaya yun? Kung magkaisa ang buong Europa kontra sa kanya at buong Indo-Pacific kontra sa kanya. Nakalimutan niya yata na merong Gulf state na mga mayayaman pa kaysa China. Diba? Saudi Arabia, Qatar, Bahrain, Kuwait. Diba? Mas mayaman yun sa China At kapag yun ang mag-armas at kukontra sa China dahil gustong kontrolin ng China ang gobyerno, one world government ang gusto ng China Kaya itong China ang totoong antichrist kasi hindi naniniwala sa Diyos at gusto nila baguhin ang world order. Kaya sila yung antichrist. Kung ako ang magsabi, mga kababayan sa inyo, sino ang antichrist sa inyo? Alangan naman na ang antichrist ay isang Katoliko o isang Christian, katulad ni Trump, isang Kristiyano yan. Alangan naman ang antichrist yan. Ang antichrist ay yung hindi naniniwala sa Diyos, kay Hesukristo. Okay, so ito na nga ang napakadelikado. Dahil kapag nakopya lahat ng China ang technology ng US Air Force, kapag nakuha niya ang technology ng B-2 Spirit, wala pa kasing ganong eroplano ang China na B-2 Spirit bomber na stealth na hindi ma-detect na kayang magbiyahe ng malayo. Kaya kapag nakopya itong B-2 Spirit, which only in the world, Amerika lang ang meron yan. Kaya kapag nakopya yan ng China,
ay meron ng capability ang China na magipag-dogfight sa Amerika. Pero ang Amerika ay hindi yan nagpapahuli. Kahit meron ng B2 spirit yan, ay still meron pa silang ginagawang search para sa mas modernong mga fighter jets o mga eroplano na kanilang i-produce in the near future. Okay, kaya mga kababayan, mga Golden Boy, pagdasal na lang natin na hindi ma-invade ng China ang Taiwan, ang Pilipinas. Pasalamat tayo, nandyan ang Japan na malakas, nandyan ang South Korea na malakas rin, at nandyan ang Australia na malakas rin sa ating likuran. So tayo talagang nasa front line, ang Pilipinas, para tayong kafgo. Tayo yung nangunguna sa gira. Kaya pagbutihin na lang natin. God bless us all, mga kababayan. At huwag kalimutan magdasal sa Panginoon para sa kapayapaan ng buong mundo. At sana maiwasan ang gera na sinusulong ng mga singkit na ito. At pagdating ng panahon ng World War III, siguraduhin ko na ang mga mata ng mga inchik na masalubong ko ay didilat yan at bibilog. Mga kababayan, ano sa palagay nyo? Paki-comment sa ating comment section tungkol dito sa paghari-harian talaga ng mga inchik na ito. Ako'y magpaalam na, maraming salamat sa lahat at sa mga bagong nag-subscribe. Malaking tulong ang subscription sa aking event followers. Ako'y sumasaludo sa lahat. Hanggang sa muli, paalam.